Hello everyone, wala na tayong pa-intro-intro pero bago ang lahat, since 2025 ngayon, so uumpisahan ko uli yung mga information or mga details kung paano tayo magko-compute ng ating mga water submeter or yung ating mga electric submeter. Kasi yung mga previous videos ko or yung mga previous comments ninyo is natapunan na sa sobrang dami. So nag-decide ako na gumawa uli ng video from the start, pero syempre iba't ibang scenario yon. So ngayon, yung una nating gagawin is meron tayong isang main meter, kadalasang question to ha. So itong scenario na to is meron tayong isang main meter and then meron din tayong isang submeter. So computation to ng ating electric submeter. One main meter and one submeter na wala pang consumption. Ibig sabihin, bagong lagay or bagong kabit yung ating electric submeter. So isa yan sa mga common question na sasagutin natin or bibigyan ko rin kayo ng sample computation kung paano ninyo kukumputin kung if ever man na ma-experience po ninyo yung ganon or kayo po ay bagong lipat sa inuupahan ninyong bahay. Pero itong computation ko na to guys is kumuha na lang ako ng pinaka main detail doon sa present bill namin para hindi na tayo mahirapan mag-compute ng total amount, kilowatt hour at saka yung rate. So dito lang is binago ko lang yung sa may submeter reading. So same pa rin naman ang computation nun. So para masundan ninyo, tapusin nyo yung ating video. And syempre maraming scenario kasi to eh. So alam ko maraming mga karugtong pa to na question pagkatapos ng video na ito. So ito yung ating computation ng ating one main meter and one submeter without or no consumption. So ito yung ginawa kong example ng ating computation ng ating electric submeter. So meron tayo ditong 1 meter, 1 submeter no consumption. Ibig sabihin, wala pang gumamit sa submeter ninyo. Kayo ang kauna-unahang gagamit ng ating submeter. So bagong lipat kayo, bagong kabit yung ating submeter. So isa yan sa mga question natin lagi sa comment section. And then yung mga details dito is ito yung talaga yung actual bill namin. So kinuha ko na lang yung information para mas madali nating makompute. So billing period niya is from May 8 to June 7, 2025. So is buwan yan. Meron tayong mga naka-assign na mga date kung kailan po ang ating electric reading. So every month po yan meron. So ang bill niya is 6,798.10. So actual din po yan. And then yung kanyang kilowatt hour is 464. And then ang rate niya per kilowatt hour is 13.34. So itong mga tong information na to is nasa monthly billing po natin yan. So kinuha ko na lang yung monthly billing nung sa amin para at least meron tayong eksaktong mga information or details. So ayan. So ito siya. So ito, ayan siya. So ayan yung mga details na pagbabasehan natin. So nandyan siya lahat. So yan. So dito lang ako nagbago sa ating submeter reading sa tenant. So for example, bagong lipat ka sa inuupahan mong bahay, ikaw pa lang ang tenant at wala pang gumagamit ng submeter. So ibig sabihin, wala pang kumonsumo. So dapat naka-zero yung inyong submeter pag kayo ang kauna-unahang gagamit. So pag meron ng number na lumabas dun, ibig sabihin may nauna nang gumamit. So yun ang una ninyong titingnan. So paano nyo ba kukumputin yon? For example, naka-isang buwan na kayo. For example, lumipat kayo dun sa bahay na yon na eksaktong May 8. So, papatak siya from May 8 to June 7 is 1 month na kayong nakatira doon. So, let's say ang present reading mo ay 50. So, saan nakuha yung present reading na 50? Ito po yung reading sa submeter ninyo. So, simula nung May 8 hanggang June 7, ang nakonsumo ninyo na kilowatt hour sa loob ng isang buwan is 50 kilowatt hour. So, kaya siya present reading na 50 kilowatt hour. So, bakit dito sa previous reading is 0? Kasi wala namang naunang gumamit doon sa submeter kasi bagong kabit siya. So, 0 talaga siya. So, yan, ililes mo lang yung dalawang yan. So, 50 pa rin. So, ang computation niya madali lang. So, 50 times 13.34. Saan nakuha ang 13.34? Yun po yung rate na makikita ninyo sa ating monthly billing. Computed na rin po yan ni Meralco. So, nandito po siya sa ating monthly bill. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ito siya. So, ayan siya. Nakakompute na yan kaya hindi na po tayo mahirapan mag-compute niyan. So, hindi na natin kailangan pang computein yan kung magkano yung rate natin every month. So, yan siya, yung ating 13.34. I-multiply mo lang yan sa 50 na nakonsumo mo sa loob ng isang buwan. So, bali, ang babayaran mo lang kay owner is 667 pesos. So, ibig sabihin, sa 50 kilowatt hour, ang nakonsumo mo ay 667 pesos sa rate na 13.34. Pero hindi po ito nakafix ha guys, hindi po nakafix yung ating rate, nagbabago po yan every month. And depende po yan sa ating mga
owner or yung sa mga owner ng bahay. So yan yung computation natin, sundan nyo na lang guys para sa 1 meter, 1 submeter with or without consumption. So ibig sabihin wala pang gumamit sa submeter ninyo. Kayo ang kauna-unahang gagamit ng submeter. So ganyan ko siya kinukompute. Kung meron pa pong ibang mga procedure yung inyong landowner, pwede nyo naman silang i-approach. Ganun lang yung pag-compute kung na-encounter ninyo yung ganung scenario na 1 main meter tapos 1 submeter with no consumption. Ibig sabihin, zero pa talaga kayo ang kauna-unahang gagamit ng submeter. And yung mga information na binigay ko doon, yung details is nasa actual billing namin yun kaysa. So doon ako nag-base para at least mas madali nating makompute yung actual consumption mo kung ang submeter reading mo for 1 month is 50. So yung computation na doon, pwede nyo sundan yun guys. Madali lang yun. Pero may iba pa yung scenario ha. For example, kung hindi kayo doon eksakto sa date na yun lumipat. So maiiba ang computation nun. So for example naman is may naunang gumamit. So may iba na naman ang computation nun. May mga ganong scenario siya guys. So kung meron kayong comment, lagay nyo lang dyan. And sa dami kasi na nagko-comment, sa dami na nagtatanong guys, minsan hindi ko na rin talaga masagot yung iba. Pag nabasa ko naman dyan at kung kinakailangan gawan talaga siya ng actual computation and hindi naman ako masyadong busy, yes, so umpisahan uli natin siya ngayong taon na to kasi medyo natabunan ng ibang mga videos natin. So yun lang, sana makatulong. Thank you for watching and until next time, bye-bye.